aming matatag na gabay na naglilingkod sa Diyos, tapat sa aming paghayo sa kabutihan at katwiran. Ang pabalita sa lahat ay tunay na kaligtasan. Jesus, aming hari, darating sayo't sakin. Aming matatag na gabay na naglilingkod sa Diyos. Isa pong magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Hangad po ng programang ito ng Pathfinder Medic Response Unit at ng inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., na kayo ay datnan ng napakagandang pag-aaral na ito na nasa maayos na kalusugan at mataas na estado ng inyo pong kalagayang espiritual. Hangad din po ng programang ito na kayo ay makasama namin sa palagian nating pagsasaimpapawid o pag-aaral ng may kinalaman sa standard first aid na itinataguyod ng Pathfinder Medic Response Unit o ng PMRU. Kalinsabay nito ang pag-aaral ng Basic Rescue and Health Advocate. Yan. Kaya kung kayo po, mga kaibigan, mga kapatid, ay nahihilig sa panunood ng YouTube, i-type nyo lamang po ang akin pong YouTube channel, Fernando B. Camacho Jr. At lalabas na po dyan ang programa nating Back to the Truth Ministry. Ang Back to the Truth Ministry po ay isa pong compilation, storage ng ating pong ginagawang iba't ibang ministry sa ilalim ng panukala at biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Sa ministry po na yan, sa ating pong YouTube ay marami kayong mapapanood. At kasama na po riyan ang ating pong sharing ngayon, ang Pathfinder Medic Response Unit, kung saan sa kabila ng tayo ay tumatalakay ng mga pang-espiritual na usapin. Sa pagkakataon namang ito ay atin namang pag-uusapan o pag-aaralan ang may kinalaman naman sa pagliligtas ng buhay dito sa atin namang pisikal na kalagayan para maging katuwang tayo ng ating Panginoon sa pagliligtas ng buhay ng ibang tao na kapag nabingit ito sa kamatayan ay maisalba natin ito sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoong Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa kamatayan. Kung kaya't ibinabangon niya ang maganitong programa upang ang buhay na mawawala na sana ay pwede pa nating ma-revive, madugtungan sa pamamagitan ng paglalapat ng isang agarang pagbibigay ng paunang lunas. Kaya ang atin pong programa, hindi lamang ito pang espiritual na pagliligtas, kundi maging sa pisikal na kalagayan. Kaya lagi po ninyo kaming aantabayanan, mga kapatid. Tangi lamang naming pakiusap sa mga mahilig po sa YouTube, paki-subscribe niyo po yan, at like and share. Marami po tayo diyan mapapakinabangan, mga kapatid. Sa akin naman pong Facebook page ay mangyari po na paki-follow nyo po. Para lagi po kayong updated sa ating mga gagawing pag-aaral. Yan. Ang subject po natin ngayon ay karagdagan doon sa mga nauna na nating pag-aaral.
Ano po? Yan. Karagdagan po ito doon sa nauna nating naging pag-aaral noon pong nakaraan. Yan. At ngayon naman ho, ang tatalakayin naman natin ay ang karakter ng isang mabuting nagbibigay ng agarang paunang lunas, o yung character of a good Adventist first aider. Mapapansin niyo bakit lagi kong nilalagyan ng Adventist first aider. Sapagkat ang programa nating ito, mga kaibigan, ay isa pong church program na nasa ilalim ng atin pong pathfindering ministry. Yan, At sa isa sa mga subject ng pathfindering ministry ay mayroon pong kinalaman dito nga po sa ating tinatalakay ngayon. At gusto kong makita ho ninyo ang kaibahan ng isang Adventist first aider kaysa po sa ibang mga first aider. Kaya nga nung nakaraan ay tinalakay natin ng isang na yung meanings para sa ating mga Adventist ng first aider o ng salitang first aid. Para sa atin, ito ay hindi lamang nangangahulugan ng pagbibigay ng paunang lunas. Niliwanag natin at binigyan natin diin nung nakaraan na para sa atin, kapag sinabing first aid, ito ay pagbibigay ng isang agarang o mabilisang paglalapat ng paunang lunas. Kaya ang isang good Adventist first aider ay hindi patumpik-tumpik kapag kinakailangan ang kanyang serbisyo. Agad siyang tumatakbo. Agad siyang nag-i-engage. Di ho ba? Yan. Sapagkat ang nagtutulak sa atin ay ang pag-ibig ng atin pong Panginoong Jesucristo. Kaya tayo gumagampan sa iba't ibang mga tungkulin natin nang walang pasubali, nang walang teka-teka, sapagkat dahil ang Diyos ang ating pinakapunong master guide. Ang Diyos ang siyang nagtalaga sa atin sa ministeryong ito ng pagiging good Adventist first aider. Hindi tayo katulad ng ibang mga first aider na atin pong nakikita na para bagang mga pulis sa pelikula, di ba? Kung kailan tapos na ang bakbakan, saka dumarating. Take note mga kaibigan, hindi ko sinasabi yung mga actual na mga pulis. Kasi yung mga pulis dito sa amin at yung mga nakikita kong mga pulis, mga mabibili sila kumilos. Sa tawag ng tungkulin, naririyan na sila. Ang sinasabi ko, yung pulis na napapanood natin sa pelikula, ito ay cinematic scenario. Diba? Sa cinematic scenario, makikita natin yung mga pulis, dumadating sila kung kailan tapos na ang bakbakan. Diba? Yan. Hindi tayo, at marami ding mga first aider sa ngayon na nakikita natin, na obserbahan natin, na ganun din ang kanilang sistema. Ang tagal, bago sila dumating. Pero matagal na rin nilang nalaman na merong ipa-first aid. Di ba? Yan. So, hindi tayo ganoon, hindi tayo cinematic action na parang uma-action sa cinema. Hindi po. Kaya nga ang ating pagiging good Adventist first aider, tayo ay nagbibigay ng agaran, ng agarang paunang lunas. Yan, So, kaya po sa lahat ng mga Adventist na makikilahok sa programang ito, ay mangyari lamang po na kontakin po ninyo ang inyong malit na lingkod o di kaya yung aking misis. Andyan po yan sa Facebook. Ay pwede po ninyong pwede po kayong
magparamdam at kayo ay pwede nating isali sa napakagandang programang ito. Hanapin nyo lamang po dyan Fernando B. Camacho Jr. or Yelen Camacho. Yan, mapapaglingkuran po kayo sapagkat malaki po ang ating magiging gampanin sa ministeryong ito ng pagiging Good Adventist First Aider. At tulad na nga ng atin pong napapag-aralan noon pong mga nakaraan, nakita natin ang kahalagahan ng isa pong first aider. At ngayon naman, tatalakayin natin karakter, yung katangian, yung character of a good Adventist first aider. Pag tayo ay nag-engage, hindi tayo bira ng bira. Meron tayong proseso at standard na sinusunod dito po sa ating PMRU o dito sa Pathfinder Medic Response Unit. Alin yun? Yung pagiging observant. Yan. Okay? Dito sa pagiging observant, dapat mapagmamatyaga natin yung mga signs sapagkat ito po ay isa sa mga important characteristic ng isang napakabuting Adventistang tagapagbigay ng agarang paunang lunas. Hindi tayo buhat ng buhat, hindi tayo dakma ng dakma, hindi tayo CPR ng CPR, kundi nagkakaroon muna tayo ng pag-oobserbar. Tinitignan muna natin yung mga signs, kung ano ang meron siya. Ang tinutukoy ko, yung mga signs na pwede nating makita doon sa victims o doon sa atin pong magiging patient. Kapag na-notice natin yung lahat ng mga signs nito ng isang mabilisan na para tayong nag-scan, yan, at para nating in-scan lahat, ay makapag-puproceed tayo sa ating magiging hakbang. Ano po? Yan. So, napakahalaga po niyan mga kapatid. Now, pangalawa, dapat ang isang mabuting Adventistang tagapagbigay ng agarang paunang lunas, dapat resourceful. Di ba? Yan. Gagawin natin ang lahat ng paraan para meron tayong magamit sa pagliligtas ng buhay ng ating kapwa-tao. Dapat ang isang mabuting Adventista ay resourceful. Di ba? Sapagkat hindi naman sa lahat ng pagkakataon ibit-bit natin ang ating spine board. Hindi rin sa lahat ng pagkakataon ibit-bit natin yung sandamukal nating daladalang mga pang first aid. May mga pagkakataon din na kung minsan ang dala lang natin yung personal belongings natin. Di ba? Yan. Parang awkward naman. Kung ang isang mabuting Adventistang tagapagbigay ng paunang lunas, pagpunta ng SM, lagi niyang bit-bit yung kanyang spine board at yung kanyang malaking bag na punong-puno ng pang first aid. Diba? Tapos sa lahat ng kanyang lakad, bit-bit niya ito. Diba? Napaka-awkward, Yan. May mga pagkakataon talagang bit-bit natin ito. Pero mas maraming pagkakataon, hindi natin dala-dala yung napakabibigat na mga bagay na ito. Okay lang kung meron kayong 4 wheels. Diba? Pwede ninyong laging dala-dala nandoon sa loob ng inyong sasakyan. Pero kung sa isang katulad natin na nagko-commute lang at wala tayong sasakyan, hindi lahat ng pagkakataon dala-dala natin yung mga ito. Kaya nga, itinuturo sa atin o inilalakip ng programang ito sa ating mga isipan na ang isang mabuting Adventistang tagapagbigay ng agarang paunang lunas dapat napaka-resourceful siya. Mabilis ang kanyang pag-iisip,
mabilis siyang mag-create kung ano ang mga dapat gamitin sa kanyang tutulungang tao. Yan. Kaya dapat to resourceful. At syempre, ang pagiging resourceful, mga kaibigan, yan po ay nade-develop sa ating kaisipan habang tayo ay patuloy na nag-aaral dito sa programang ito ng pagpa-first aid. At hindi lang yan, lalago pa ang inyong kaalaman kung kayo ay mahihirati rin sa panunood sa mga iba't ibang proseso ng pagbibigay ng paunang lunas din mula sa mga iba't ibang resource persons sa YouTube, sa Facebook, yan, at sa iba't ibang mga ahensya na na naglulunsad din ng pagpa-first aid. Katulad na ng Red Cross. Yan. So, matutulungan kayo ng mga ahensyang yan upang lalo pang lumalim ang atin pong mga kaalaman. At dito naman sa atin na mga program na ito ay magkakaroon din tayo ng mga karagdagang pag-aaral din. Kaya nga lagi namin sinasabi sa inyo, subaybayan po ninyo yung ating bawat serye. Okay? Dapat tayo ay resourceful. Yan, At yan namang mga pwede nating magamit, naririyan na sa ating paligid. 'Di ba? Kung wala tayong magamit na tawag dito, wala tayong magamit na pang-splint. Hindi natin dala-dala yung splinting board natin. Pwede tayong gumamit halimbawa ng sanga, ng kahoy, tapos lilinisin lamang natin ito, aalisin lang natin yung makakapinsala, tapos bago ito ilapat sa patient, pwede itong balutin ng damit, yan, bago ilapat sa skin o doon sa balat ng biktima na pagdidikitan ng sanga na ito, para magamit doon sa mga nabaling bahagi ng kanyang katawan. So marami tayong pwedeng magamit. Halimbawa, yung inyong daliri, yung daliri ng inyong ina-assist ay nabali. So meron tayong pwedeng mga maiisip, yan, kasi nga resourceful ang isang Adventistang first aider. Pwede natin gamitin yung mga popsicle stick na naririyan, o kapirasong kahoy na makita natin riyan, yung stick ng barbecue na nilinis natin, inalis ang tulis, yan, tapos ay binalutan natin ng something na hindi makakapagbigay ng damage doon sa patient. Ayan, pwede natin pong gamitin po yan. O di kaya, kung walang-wala, yung daliri niya, pwede nating itali doon sa kapwa niya daliri na walang damage. Ano tawag na rito? Tawag na rito, anatomical splinting. Maraming mga pwedeng gamitin para tayo ay makatulong sa atin pong kapwa. At yan pa, ilalalim pa yan, dadami pa tayo ng knowledge sa patuloy nating isasagawang pag-aaral. Ang gusto ko lang makita rito, ang isang mabuting first aider na Adventista dapat resourceful. Yan, dapat resourceful. Okay? So, next, okay, ang nagbibigay ng agarang paunang lunas, hindi pawardi-wardi ng pagtulong. Hindi pihit dito, pihit doon, angat dito, angat doon. So, hindi dapat ganoon. Hindi tayo buwat ng buwat. Kundi ang isang matalino at mabusising Adventistang first aider dapat gentle. Ayan. Dapat kapag siya ay kumilos at kapag siya ay nagbigay na
ng pagtulong doon sa victims o patient. Ano po, dapat hindi siya makakapagbigay ng mas malalang sakit, ng pain. Hindi dapat siya ang pinagsisimulan ng another pain ng patient o ng victims. Ano po? Yan. Kung meron ng nararamdamang sakit, ang ginagawa natin ay dinadama natin yung sakit na kanyang nararamdaman. Kapag ka nauunawaan natin bilang mga good Adventist first aider yung kanyang paghihirap, yung sakit, yung hapdi, yung kirot na kanyang nararamdaman, mas lalo nating maia-apply ang isang napakagandang pagtratrato sa biktima o sa patient para mabigyan ng isang napakaayos, very gentle na pagpe-first aid. Nauunawaan ninyo ako, mga kapatid, ano? Yan. Dapat yung pain mapapababaw natin. Yung kirot, yung hapdi na kanilang nararamdaman, dapat kahit papaano sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng standard first aid o pagbibigay ng maayos na nasa mataas na estado ng agarang pagbibigay ng paunang lunas, dapat ito ay naiibsan. Ayan. Kaya ang isang good Adventist first aider umaakto sa pagiging gentle. Yan, ano? Ngayon, isa pa dito sa ating slide nakalagay, tactful. Yan. Should be alarming. So dapat ang isang mabuting first aider ay metikuloso sa kanyang ginagawa. Hindi katulad ng iba kapag kapag nakakita ng ipi-first aid, banat ng banat, sa atin ay hindi. Kaya purihin natin ang Panginoon, sapagkat sa mga pagkakataong katulad nito ay kasama tayo, kasama tayo na tinatawag ng atin pong Panginoon dito po sa matatawag ko kasi itong ministeryo. Yan. Napakasarap kasi, mga kapatid, na maging bahagi ng ministeryo ng atin pong Panginoong Diyos. Di ho ba? Yan. Kung sa ibang bagay nga, nagpapakabisi tayo, bakit hindi natin gugulin yung ating pong karagdagang kabisihan dito po sa ating pagpa-first aid. Okay? Yan. So, ang isang mabuti ring Adventistang first aider, dapat sympathetic. Di ba? Yan, sympathetic. Should be comforting. Yung mga taong nakakaranas, mga kapatid, mga kaibigan, ng tawag dito, ng karamdaman o di kaya aksidente or insidente na sila ay napapabingit na sa kamatayan, sila po, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagkakaroon ng tinatawag na shock kung minsan. Nasa shock status sila. Yung iba naman wala sa shock status pero ang kukulit. Lalo na yung mga lasing na tao na naaaksidente, makukulit po sila. Pero bilang isang mabuting Adventistang first aider, dapat hindi tayo napipikon sa lahat ng kanilang kakulitan. Okay? Hindi tayo naiinis kapag tayo ay kanilang minumura. Kapag tayo ay kanilang niyuyurakan
sa pamamagitan ng kung ano-anong mga pinagsasabi, hindi dapat tayo magiging o hindi tayo dapat na hindi natin ibababa yung level ng ating pagiging good Adventist first aider. Dapat nasa panahon pa rin tayo ng pagkukomport sa kanila. Nagiging irritable ang isang biktima o ang patient sapagkat hindi na sapat yung blood na dumadaloy sa kanilang brain. Kaya sila nagiging irritable. Bukod pa riyan, sa kanilang pagiging irritable, siguro o marahil ay nature na nila, meron talaga silang attitude na tinatawag, dapat nating unawain sila sapagkat ang layunin natin ay maibigay sa kanila ang isang napakagandang serbisyo ng mabuting Adventistang first aider. Dapat sa kabila ng ginagawang ito nila, pangungulit, pagmumura, minsan ay tatadyakan ka pa, sasalyahin ka, babalyahin ka, should be comforting. Okay? Yan ang kagandahan ng isang Adventist first aider. Kasi minsan meron tayong mga nakikitang mga first aider na kapag ka ganito na ang situation ng isang o ng individual na kanilang inaasikaso, abay minsan gumaganti sila ng palihim, di ba? Yung sugat didiinan, di papalahaw ngayon, dahil doon sa sakit na yon na kanilang ginawa, simpleng pagganti ang ginagawa ng iba na mga first aider. Palibasa makulit, di babanatan ngayon nila ng pasimpleng pagganti. Sa ating mga Adventist first aider, hindi natin gagawin yon at hindi papasok sa ating isipan na gawin ang bagay na ginagawang yun. Sapagkat tayo ay nakikipag-engage doon sa sitwasyon yon dahil meron tayong kakaibang espiritu na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Iba ang ating pagtatrato sa kanila. Sabi nga doon sa ating motto, dito sa ating Pathfinder Medical Response Unit, the love of Christ compels us. Ang Diyos ang nagtutulak sa gawain nating ito. Ang Diyos ang nagtutulak sa atin kung bakit tayo gumagawa ng paglalapat ng agarang paunang lunas. Kaya ang isang mabuting Adventist first aider ay isang sympathetic. Yan. Hindi tayo gumaganti kapag yung mga victims ay nananakit sa atin. Should be comforting. Kaya napakasarap na maging kabahagi ng gawain ito ng ating Panginoon. Ibang-iba ang isang Adventistang Kristiyano sa paglalapat ng agarang paunang lunas. Okay? Isa pa riyan, respectable. Yan. Dito, pinananatili natin ang isang mataas na gampaning ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Mananatili tayong professional at magbibigay ng standard caring sa lahat ng mga tao na nangangailangan ng ating tulong. Gaano man yan ka-irritable, gaano man yan kakulit, gaano man yan uma-attitude, tayo ay mananatiling professional and caring attitude. Ang isang mabuting Adventistang Kristiyano gumaganap bilang respectable.
Iginagalang natin yung mga taong nangangailangan ng ating pagtulong, at sa ganun ding paraan magugulat kayo sapagkat ibabalik nila ang paggalang na kanilang nakikita sa atin. No? Kaya salamat sa kabutihan ng Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya. Pinagkalooban niya tayo ng pag-ibig na hindi matutumbasan ni numan. Ang ating pag-ibig sa ating kapwa ay pag-ibig na walang hinahanap na kapalit. The love of Christ compels us. Kung paano ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang nagpupuno sa ating ministeryo, ganun din tayo gumaganap sa pagliligtas sa ating pong kapwa. Ano? Yan. Kaya nga sa pagliligtas ng tao, masyado tayong metikuloso. Masyado tayong maingat. Kaya nga yung ating PMRU, ang nakalagay diyan, standard first aid. Pag sinabing standard first aid, isang maayos yan na paglalapat ng madaliang o agarang pagbibigay ng paunang lunas. Hindi pa wardi-wardi. Yan, hindi pa bulakbol, kundi talagang nasa standard. Yan ang ating ginagampan. Kahit na sa ating mga exercises, mga pag-aaral dito sa atin pong PMRU, ginagawa natin ang lahat ng pagpa-practice ng may kaayusan. Meron akong nakita sa Facebook na may ganitong larawan. Ito po ay isang practice. Pero yung practice na ito, mga kapatid, hindi natin ini-endorso dito sa standard first aid natin, dito sa PMRU. Hindi natin ito gagawin. Bakit? Sapagkat kapag yang tao na yan, yung inilagay na yan nila sa board, ay malaglag, kahit na sabihin natin yan ay pagtetest kung matibay talaga ang kanilang pagkakatali, ang disgrasya, hindi natin masasabi kung kailan yan darating. Maaaring matibay ang pagkakatali, pero pag yan ay dumulas sa kamay ng humahawak, ano ang magiging pinsala na pwedeng matamo ng isang taong nakatali na yan sa spine board? Di ba? Sa isang banda, medyo parang magandang panoorin, nakakatuwa, nakakaaliw. Subok na subok. Matibay ang kanilang pagkakalagay. Hindi nalalaglag ang victims. Pero ang disgrasya baka biglang dumating nang di natin inaasahan. Baka samantalang hawak-hawak natin yan, madulas sa kamay ng isa, matisod ang isang naglalakad, edi magkakaroon tuloy ng damage. Hindi sa ganyang paraan para masukat natin ang ating pagkakatali doon sa pwedeng maging patient o victims. Maraming paraan. Kaya pasintabi po, hindi ko naman nailagay dyan kung saang school po yan o anuman. Ito'y isang natatanging pagpapaalala. Huwag po ninyong ugaliin ang ganitong sistema ng pag-iinsayo. At kung talagang hindi ninyo mapipigilan, talagang ang program ninyo dapat ganyanin, ay tiyakin ho ninyo na kayo'y magkaroon ng iba, yung 100 dobleng pag-iingat
nang sa gayon dumating man yung aksidente sa panahong hindi inaasahan na nakaganyan ang biktima, ay walang mangyaring masama. Ano? Yan. At doon sa ating mga guro, kung yan ay nasa kung kayo ay kukuha ng mga magle-lecture sa inyo, pakiusapan ninyo ng inyong mga estudyante o doon sa magsasagawa ng pagtuturo ng pagpa-first aid, na wag nang ilagay sa malapit sa kapahamakan na mga exercises ang inyong mga estudyante, sapagkat kapag yan ay nagkaroon ng damage, pananagutan ng buong departamento o buong eskwelahan, pati ang mga teachers mananagot sa bagay na yan. Marami pong paraan para maituro natin ang isang maayos, nasa standard na pagbibigay ng paunang lunas. Wag po kayong magagalit kung sakaling makita nyo yung picture na ito, kundi maging aral ito sa atin. Yan. Baka sabihin niyo, mas marunong ka pa doon, mas marunong ka pa sa amin na nagbibigay ng first aid. Hindi tayo nakikipag marunungan. Ito'y isang babala. Ito'y isang paalaala. Baka ang ilan sa atin medyo nalilimitahan ang ating kaisipan, magsisilbi itong babala at paalaala. Kung inyo mang itong ikagalit, ay ikatutuwa ko rin, sapagkat ibig sabihin napanood ninyo yung ating programang ito. At naniniwala naman ako, kahit kayo'y nagagalit, naniniwala akong personal na kapag inulit ninyo ang gantong sistema ng pagpapraktis, mas lalo kayo ngayong magiging maingat. Yan, upang mailayo ang mga kabatang ito na wala pang kamalay-malay sa pwedeng mangyaring masama sa kanila. Yan. Ganun lang po ang ibig nating sabihin. Hindi ito isang pamumula, hindi ito isang uri ng pagkutya, kundi isang uri o isang sistema ng pagpapaalala. Yan, Kaya, pasensya na po kayo kung napasama ang picture na ito na akin pong nakita sa Facebook. Yan, magsilbi lamang itong alaala sa atin. Yan, ngayon, maliban pa riyan, meron pa ako ipakikita naman sa inyo na video na nagsasagawa rin sila ng pagtitraining. Kasi gusto ko, mga kaibigan, dito sa ating programa, dito sa atin pong samahan, dito sa PMRU, maging sa pagpapractice, dapat mailagay na natin ang kaayusan para pagdating sa actual ay hindi tayo malalagay sa peligro. Kaya sa practice pa lamang, meron na tayong standard. Ganun natin pinapatupad ang bagay na yan dito sa Pathfinder Medic Response Unit natin. Tingnan ninyo, panoorin ninyo ang isang practice session na ito na nangyari sa ibang bansa. Play natin. Ayan, binuhat nila, Yun, maganda naman yung pagkakatali, yung pagkakalagay. Ayun, yan ang masaklap na pangyayari. Maganda ang pagkakatali, maganda ang pagkakalagay doon sa spine board. Yan. Kaya lang, yun. So, ginugusto nila siguro sa aking pagkakawari, parang ang gusto nilang mangyari ay babalik ta rin nila, malalagay sa ilalim yung patient. Kaya lang hindi maganda yung pagkakahawak,
ng isa. At mapapansin din ninyo sa bidyong ito, kahit na siya naka-spider trap, yun, bumigay yung isang tawag dyan, yung isang strap. Kaya nahulog yun pong kanilang pinapractice, no? Ulitin nga po natin, mga kapatid, para sa kapulutan natin ng aral. Tingnan nyo, bumitaw yung isang tali, yan, bumitaw, tapos nabitawan na rin yung, ayan, yun. Hindi makakatulong ang ganitong uri ng pagpapractice. Sa practice pa lamang, meron ng sakunang nangyari. Di ba? Kaya sa atin, sa mga practices natin dito, sa ating mga pag-aaral dito, hindi natin isasagawa ang maganitong uri ng pag-iinsayo. Sapagkat ito yung lagi nating sinasabi. Ang peligro ay hindi natin malalaan kung kailan darating. Tandaan natin, ang ating pinapag-aralan ay paghahanda para kung sakaling dumating man ang mga ganitong dumating man ang kapanganiban sa buhay ng ilang tao, hindi naman natin pinapanalangin na magkaroon tayo ng mga ganitong senaryo. Pero in case ay napaka-ready na tayo, ay handang-handa tayo bilang mga professional at mabubuting mga Adventistang first aider. Yan. Kaya dito pa lamang, mga kapatid at mga kaibigan, inaayos na natin. Inaayos na natin. Ngayon, isa pa sa ating gustong pag-aralan sa pagkakataong ito, yung tinatawag na qualities. Yan. Qualities of a good Adventist first aider. Ano ba itong mga qualities na ito na dapat nating matutunan bilang mga mabuting Adventistang nagbibigay ng agarang paunang lunas? Dapat tayo ay good, meron tayong good communication skills. Sa kabila ng irritable ang atin pong ina-assist, mainit ang ulo, high blood, masyadong magaspang ang kanilang pag-uugali, kung sakali man, uma-attitude, meron tayong tinatawag na good communication skills. Yan. Hindi natin sinasabayan sila sapagkat hindi natin yung layunin. Ang layunin natin ay ma-please sila, mapanatag, matulungan natin sila. Kaya nga doon sa ating pinag-aralan ng una, ang isang characteristic ng Adventist first aider, sympathetic, respectable. Yan, kasi isa yan sa qualities ng isang napakabuting Adventistang first aider. Yan. Meron siyang good communication skills. Ang kanyang paggalang ay hindi nawawala. Ang kanyang tono o intonation ng kanyang boses ay hindi nakakairita, kundi nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng isang pananalitang makakapagpahinahon sa damdamin at kaisipan ng atin pong ini-assist. Ganyan ang qualities ng isang napakabuting Adventistang first aider. At kung sakali na tayo ay mayroong mga kasama pang iba na mga first aider, sabi dito, ability to work in a team.
Hindi tayo makikipagpagalingan sa ating mga kasama. No? Halimbawa, mayroon tayong kasama na hindi lamang membro ng PMRU o ng Pathfinder Medical Response Unit. Mayroon din tayong ibang ahensya na kasama. Hindi makikipagtagisan ng galing ang PMRU na first aider. Kundi tinuruan siya na na makitungo as a teamwork doon sa iba, sapagkat ito ang isa sa kanyang mga ability, ang makibagay sa iba. Hindi nakikipagpagalingan, kundi nagiging katuwang ng isang maayos na paglalapat ng agarang paunang lunas. At kung sakali man pare-pareho tayo ng mga membro ng PMRU na naroroon, walang bossing type. Ang lahat gumaganap alinsunod sa pinagkatawag ng ating Panginoon bilang ministeryo sa pagliligtas ng buhay ng iba. Yan. Lahat tayo servant, sapagkat iisa ang ating boss, ang ating Panginoong Diyos. At ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nagpupuno dito, ang siyang tumutulak sa atin, upang magkaroon tayo ng ability to work in a team. Kaya napakaganda, mga kaibigan, mga kapatid, ng isang mabuting Adventistang first aider. Ano pa? Ability to work under pressure. Maraming mga first aider, pagdating na sa enkwentro, pagdating na doon sa akto, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay MCI o Mass Casualties Incident o pangmaramihang aksidente. Bunga halimbawa ng bus accident, yan. Bunga halimbawa ng earthquake o ng lindol. Bunga halimbawa ng baha, natural phenomenon, o ng iba pang pwedeng maisip natin na maging na may kinalaman sa MCI o Mass Casualties Incident. Ano po? O di kaya sabi na nating Mass Casualties Incident or accident. Yan. Hindi tayo natataranta. Pagka meron tayong nakitang sugatan, may mga bali-bali, mga taong hindi mo na mawari, hindi tayo mga taong nabablangko, hindi tayo mga first aider na natutulala, na nanginginig. Hindi tayo mga tipong mga first aider na mas nervyoso pa doon sa mga nakaranas ng sakuna. Hindi ba? Yan. Meron tayong ability to work under pressure. Kahit naghihiyawan na ang lahat ng tao, natataranta na ang lahat ng tao, nagsisigawan na sila, nag-iiyakan na sila, alam natin ang ating ginagawa. Hindi tayo natataranta sa kanila. Hindi tayo nabablangko. Hindi nawawala ang ating ulirat, ang ating focus doon sa ginagawa nating pagsasalba ng buhay ng ibang tao. Sapagkat meron tayong ability to work under pressure. Yan, Kaya napakasarap na maging bahagi ng PMRU, ng Pathfinder Medic Response Unit na pinangungunahan ng inyong pong mga kapatirang Adventista. Yan. Ganyan tayo gumaganap. O kahit na hindi MCI. Halimbawa sa mga individual na lamang. Aksidente, bunga ng banggaan sa daan. Aksidente, bunga ng pagkakahulog
o ano paman. Isama na natin yung mga insidente, accident o insidente. Marami ng taong natataranta sa paligid. Marami ng mga taong tukso ng tukso sa atin. Maraming taong niyayanig tayo. Pero nananatili tayong payapa. Nananatili tayong panatag sapagkat alam natin, no, ang gampaning ipinagkatawag sa atin. Kaya ho, napakasarap kapag tayo ay makikisangkot sa gawain ng Panginoon dito sa tawag ng pagpe-first aid. Yan. Meron tayong ability to work under pressure. Yan. Ano pa? Leadership. Meron tayong leadership. Sapagkat alam natin na ang Diyos ang siyang pinakapuno nating leader. Kung ano ang ating pinakapunong leader, ganun din tayo gumaganap. Yan. Ganun tayo gumaganap. Hindi tayo mga boss. Tayo ay mayroong gampanin bilang leadership. Kaya sa ating pagiging leader, sa ating leadership, dapat makita sa atin kung papaano tayo gaganap ng maayos, nang may paggalang na wala tayong niyuyurakang iba. Walang binubuli. Walang sinasagasaan. Kundi ang lahat ng ating pagtatrato sa ating membro, datihan man o bago, instructor man o mga assistant instructor, instructor man o ordinaryong membro, ipakita natin ang isang makalangit na leadership, ang banal na pinagkatawag sa atin sa gampaning ito. Yan. Gagawa tayo ng synchronize, ng may kaayusan. Tayo ay magliligtas ng buhay na mayroong isang prinsipyo. Tayo ay gaganap bilang mga good Adventist first aider na mayroong natatanging leadership. Yeah. Ano pa? Knowledge of their own limits. Yeah. Knowledge of their own limits. Tayong mga Adventistang first aider, hindi natin binabalikat mag-isa ang gawaing ipinagkatawag sa atin ng Panginoon dito sa proseso ng pagbibigay ng agarang paunang lunas. Hindi tayo mayabang na porke alam natin ang pagpe-first aid, hindi na natin kailangan ang iba. Dapat alam natin ang ating limitasyon. Alam natin kung hanggang saan lamang ang ating kakayahan. Kung si Superman nga, mayroong hangganan Alam niya yung kanyang kakayahan. Di ba? Tayo, bagamat yun ay cinematic situation, tayo dapat alam din natin ang ating sariling limitasyon. Tandaan, tayo po ay mga first aider. Hindi tayo mga doktor. Yan. Tayo, dito sa instructorship, ang ating pag-aaral ay 10 days. Doon sa mga ordinaryong kasapi ng ating PMRU ay meron silang pag-aaral ng 2 days. Sa mga assistant instructor, meron silang pag-aaral ng 4 days.
Alam natin dapat ang ating limitasyon. Kahit na ikaw ay isa ng instructor dito sa PMRU, tandaan natin, ang ating inaral ay pang 10 days lamang. Hindi ito katumbas ng 10 years na pag-aaral ng mga doktor sa medisina. Kailangan natin ang kanilang tulong. Kailangan natin ang kanilang tulong. Kaya kapag kaalam natin ang ating limitasyon, hindi tayo lalong makakapagyabang sa harap ng ibang tao, lalong-lalo na sa Diyos. Sapagkat ang kaalaman nating ito ay pinagkaloob lamang ng ating Panginoong Diyos sa atin. Wala tayong maipagmamalaki. Ang kailangan lang natin, magpagamit sa ating Panginoon at alamin kung hanggang saan ang ating kaya. Kaya lagi nating ipinapayo sa lahat ng membro ng PMRU, wag na wag magbibigay ng reseta. Diba? Sapagkat hindi tayo doktor. Ang magbibigay lamang niyan at may karapatan ay ang mga doktor. Huwag tayong lalagpas sa ating hangganan. Huwag tayong lalagpas sa ating limitasyon. Halimbawa naman, merong isang pasyente o victims na ating tutulungan. Mas maganda at mas masarap na tayo ay tutulong ng mayroong kasama. Diba? Yan. Sapagkat alam natin ang ating limitasyon. Di ba? Yan. Kapag alam natin ang ating limitasyon, maghahanap tayo ng ating magiging katuwang. Kaya nga sa pag-i-engage, kung kinakailangan tumawag na ng hospital with ng ambulance with AED, ginagawa na natin agad ito. 'Di ba? Kung kailangan na natin ang tulong ng hospital, tinatawagan na agad ito sapagkat meron tayong knowledge of their own limits na pinag-aaralan. Ano po? Naway naging malinaw sa inyo ang bahaging ito. Yan. Next, observant. Yan. Kailangan marunong tayong mag-obserba. I-generalize na natin. Pag-obserba doon sa scene, sa lugar, at maging pag-obserba doon sa patient. Yan. Kapag ka ang lugar ay naobserbahan mong hindi naligtas, gagawa na tayo agad ng paraan upang maialis na natin ang ating patient o yung victims sa lugar na yon na ating nilalapatan ng agarang paunang lunas. Alam din natin ang ating gagawin kapag naobserbahan na natin ang ating patient na biglang nawalan ng pulso at nawalan ng paghinga. Alam din natin kung ano ang ating gagawin. Kaya nga, isang halimbawa riyan, diyan sa pinag-usapan nating observant. Hindi ba kapag tayo naglalapat ng CPR, o nagbibigay tayo ng 30 compressions sa kanyang dibdib, saan tayo dapat nakatingin? Sa mukha ng pasyente o sa mukha ng victims. Bakit tayo doon nakatingin? Sapagkat kapag hindi natin yan tinignan habang binobomba natin ang kanyang dibdib, baka mamaya ngumingiwi-ngiwi na yan, dumidilat na ang kanyang mata, ay hindi natin naobserbahan na siya pala'y meron ng sign of life.
At banat pa tayo ng banag sa kanyang dibdib kasi kung saan tayo nakatingin ay baka magbigay pa ito ng lalong ikakapahamak ng patient. Kaya sa lahat ng pagkakataon mahalaga ang pag-oobserbar. Kaya sa example natin na yan, habang nagbibigay tayo ng 30 compression doon sa kanyang dibdib, nakatingin naman tayo sa kanyang mukha. Diba? Marami na tayo nakikita sa Facebook habang nagbibigay ng 30 compressions doon sa victims kung saan siya nakatingin. Pumapaling-paling na yung ulo ng victims na kanyang kino-compressions. Hindi pa niya namamalayan. Hindi niya naobserbahan. Ang mga bagay na ito hindi dapat maulit at hindi mangyayari dito sa PMRU. Yan, sapagkat meron tayong standard ng pagpe-first aid na sinusunod. Yan. Now, ano pa? Physically fit or good condition. Kapag naramdaman ninyo na kayo ay hindi ninyo kaya nagampanan ang pagpe-first aid o yung pagbibigay ng agarang lunas sa pamamagitan ng inyong pisikal na lakas, huwag kayong gumanap. Ang tanging gagawin natin, tatawag ng hospital, tatawag sa hospital, o di kaya tatawag sa ating kapwa responders para yung victims o yung patient ay mabigyan ng pisikal na paglalapat ng agarang paunang lunas. Halimbawa, ano ba itong sinasabi ko? Halimbawa, kasalukuyan kang inaatake ng iyong hika. Paisa-isa ka rin ng hinga. Tapos nadaanan mo, meron kang nadaanan, nangangailangan ng agarang paunang lunas sa pamamagitan ng pagbibigay ng physical na pagtulong. Ay huwag kang mag-i-engage, huwag mong ibibigay rin ang iyong physical na pagtulong. Ang tangi nating magagawa, tatawag, call first. Pwede mong i-detect kung mayroon siyang pulso, mayroong, halimbawa, nakipag-engage ka, hinihika-hika ka ngayon, o paisa-isa ang hinga mo. Paisa-isa. Pagkatapos, nakita mo maraming bystanders. Pwede kang humingi ng consent pagkatapos kumuha ka ng isang bystanders na siyang magbibigay after mo. Ang tinutukoy ko rito, paghingi mo ng consent, pinagbigyan ka, kahit na pa isa-isang hininga mo, tapos ginigising mo siya, sabi mo, hey sir, are you okay? Yan. O kaya sa Tagalog, kuya, ayos ka lang ba? Kung babae man yan, ate, ano po nangyari sa inyo? Ay walang reaction. Pwede na tayong tumawag, kahit pa isa-isang hinga natin, pwede nating sabihin sa ating mga bystanders na kasama, na kung maaari tumawag sila ng ambulance na mayroong AED. Pagkatawag nila, pabalikin agad ninyo sa inyo para makapag-report sila na talagang sila ay nakatawag na. O di kaya, kayo mismo, kung walang mga bystander, kayo mismo ang tumawag. Yan. Then, pag-check natin, pag-apply natin ng ABC, yung chinek natin, yung kanyang pulso, yung kanyang paghinga, i-demo natin yan sa mga susunod pagkakataon dito. Ay napagtanto ninyo na hindi siya humihinga, wala rin siyang pulso, hindi ka naman pwede makapaglapat ng physical na 30 compressions at 2 ventilation doon sa patient dahil nga paisa-isa rin ang hinga mo, hirap ka rin huminga, sapagkat inaatake ka ng hika. Ano gagawin natin?
ay pwede tayong tumawag ng bystander. Kahit na hindi marunong. Halimbawa, sabi niya, sir, hindi po ako marunong. Tawagin po ninyo. Yung willing na mag-CPR, tawagin po ninyo. Pagkatapos, kung hindi siya marunong, sabihin ninyo, wag ho kayong mag-alala. Tuturuan ko po kayo. Yan, i-assist ko po kayo. Yan, no? So, ganun po ang ating gagawin. Kasi, kung paisa-isa na paghinga mo, iniatake ka ng hika, hirap ka na rin huminga, bobomba ka pa ng 30 compressions, baka mamaya, 2 na kayong isi-CPR. Diba? Baka biglang mag-collapse ka ron, 2 na kayo, sa halip na mag-isa lang siya. Diba? Lalong dumami ang casualties, lalong dumami yung victims, diba? Lalong dumami yung patient. Yan. Diba? Kung napanood nga ninyo yung diba? Yung mga pulis na nagresponde doon sa batang nalunod, diba? Pag tinignan ninyo yung video, mali-mali yung compression nila di ba? Mali-mali yung compressions, pati pagbibigay ng ventilations. Pero nabuhay yung bata. Ano nangyari? Di binigyan ng parangal yung mga pulis, di ba, na nagresponde. Yan. Ang ibig natin sabihin dito, mga kapatid, kahit na mali-mali ang ibinibigay na pagsi-CPR, nakakabuhay ng victims, ay lalo pa kaya tayo na marunong at maibibigay natin yung tamang pag-guide doon sa bystander na pakikiusapan natin na siya ang mag-act ng CPR. Diba? Yun. So, ganun po ang gagawin natin. Kasi, alam natin yung ating limitasyon. Hindi na natin kakayanin yun Yan. At dahil hindi tayo physically fit o good condition sa time na yon, pero bilang mga professional at mabubuting mga Adventist first aider, meron tayong intervention na gagawin pa rin. Meron pa rin tayong aksyon na gagawin para ma-extend natin yung pagbibigay natin ng agarang paunang lunas, kahit na sa kabila ng hindi good ang ating conditions. Okay? Maliwanag po ba yan, mga kaibigan, mga kapatid? Yan. So, next, confident. Yan. Confident. Kapag ka hindi ka confident sa gagawin mo, huwag mong isagawa. Halimbawa, gusto mo siyang buhatin. Sa tingin mo, parang hindi mo kakayanin. Hindi ka confident. Huwag mong gagawin. Sapagkat 2 kayong mapapahamak. Okay? Yan. Ngayon, dito, sa PMRU, na mga pag-aaral at mga practices nating ginagawa, sisiguraduhin natin na ang bawat membro sa kanyang pag-aakto dapat confident niya itong gagawin, sapagkat alam niya, aral siya tungkol sa pagbibigay ng paunang lunas. Ito ang kagandahan sa samahang ito. Ayan. Ginagawa nating confident ang lahat ng ating mga membro para sa pagsasalba ng buhay ng iba. Ayan, kaya dito, ginagawa natin sa tuwing may mga sessions, ayan, magpapump ka muna sa manikin. Kung hindi ka na inabot ng bago mag-session, di ka nakapag-pump, after ng sessions, kailangan mong mag-pump doon sa manikin natin. Ayan, yan ang ginagawa po nating practice para pagdating magkapag-engage tayo, confident tayo doon sa gagawin nating 30 compressions and 2 ventilations. Yan, confident tayo doon sa paglalapat, paglalagay natin ng mga slings. Confident tayo doon sa pagbibigay natin ng splint. Yan, o paggamit ng splinting.
Confident tayo na kung papaano siya ilalagay doon sa spine board. Yan, no? Yan ang kagandahan dito sa PMRU na atin pong inilulunsad. Ano po? Yan. Then last, quick thinker. Yan. Pagdating sa sakuna, insidente, aksidente, mabilis tayong mag-isip. Mabilis tayong gumawa ng paraan. Bakit? Loaded ang ating isipan. Punong-puno tayo ng kakayahan. Punong-puno tayo ng mga aralin. At itong mga aralin nito, inaral natin. Kaya confident tayong gagawa nito. Mabilis tayong mag-isip. Yan. Kaya isang good Adventist first aider, hindi babagal-bagal kung mag-isip. Hindi lutang. Kaya sabi ng iba, lutang. Hindi lutang. Nakafocus siya sa kanyang gampanin. Bakit? Ipinagkatawag ito sa kanya ng Panginoon. Ito isang ministeryo. Yan. Kaya mabilis siyang mag-isip kung papaano niya maisasalba ang buhay ng ibang tao. Yan. Ganyan po kaganda ang ating pong Pathfinder Medic Response Unit. Yan, tatandaan natin mga kapatid. Nasa atin pong pag-aaral na ito. Isa pa sa ating mga rules o rules of a good Adventist first aider. Tayo po ang magsisilbing tagapagpuno sa pagitan na ang isang tao'y nawala ng malay o dumaranas ng kanyang paghihirap hanggang sa mga panahong dumating wala ang mga medical practitioner o ang ambulance. Tayo ang magpupuno noon. Hindi tayo bibitaw ng pag-aalaga, ng pag-aasikaso doon sa victims hanggat hindi dumarating ang mga medical practitioners. Hindi dumarating ang ambulance na may AED. Yan. Kaya mula sa time ng aksidente hanggang sa dumating yung tinawagan nating tulong, mananatili tayong gaganap doon sa pagitang yon. Kaya sabi nito, rules of a good Adventist first aider, bridge the gap between the time of accident, between the time of the accident and the arrival of the physicians. Ganun kahalaga ang isang mabuting Adventistang first aider. Hindi niya ito iiwan, kundi pupunuan niya yung mga panahong wala pa yung mga physicians. At tumitigil na o humihinto na ang ating pagganap kapag dumating na ang alin? Ang medical assistance at kinuha na sa atin ang pagkakataong ito. Dito natatapos ang atin pong pagbibigay ng agarang paunang lunas. Huwag na nating sasabihin. Halimbawa, dumating ang physicians, tapos kinukuha na sa atin. Kasalukuyan tayong nagpapump ng 30 compressions and 2 ventilations. Ang nagagawa mo pa lamang ay nasa second cycle ka pa lang. Hindi mo pa natatapos yung 5 cycles. Kasi ang standard natin ay 5 cycles. Na 30 compressions and 2 ventilations. Nasa 2 cycles ka pa lang. Huwag mo na sasabihin doon sa kumukuhang physician o doon sa medical practitioner, ay doc, sandali lang, tatapusin ko muna. Kasi nasa second cycle pa lang ako. Yan. Hindi pag dumating na, ibigay natin. Yun ang natitirang pagkakataon para sa kanila, sapagkat higit silang maalam kaysa sa atin. Alam natin, katulad ng ating pinag-aralan, alam natin dapat ang ating limitasyon. At hindi tayo nakikipagpagalingan sa kanila.
Hindi na kailangan kompletuhin mo pa yung 5 cycles ng 30 compressions and 2 ventilations o ng CPR. Pag dumating sila at kinuha na sa atin, ibigay na natin sa kanila ang mga susunod na hakbang. Kaya doon sa ating third, doesn't intend to complete CPR cycles or take place of the physicians. Ano? Yan. Ipaubaya na natin sa kanila at kung mayroong kinakailangang mga knowledge o mga naobserbahan natin o mga naitala natin ay ibigay din natin sa kanila. Ayan, upang ang ating pag-endorso at pagbibitaw ay magiging maayos. Ano? Yan. Pansamantala mga kapatid at mga kaibigan, diyan muna natin tatapusin ang ating pag-aaral. Tungkol po sa mga usaping ito. Abangan po ninyo ang mga susunod nating serye. Ang mga susunod nating pag-aaral, palalawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa pagbibigay ng isang agarang paunang lunas. Muli po, ang inyong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr. ay muli kayong ipinagtatagubilin sa ating Panginoong Diyos na kayo po ay ingatan sa lahat ng pagkakataon at ang Diyos ang ating magiging sanggalang sa lahat ng ating pangangailangan. Pagpalain po kayo mga kapatid ng ating Panginoong Diyos. Kaming matatag na gabay na naglilingkod sa Diyos, tapat sa aming paghayo sa kabutihan at katwiran. Ang pabalita sa lahat ay tunay na kaligtasan. Jesus, aming hari, darating sayo't sakit.